Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na umamin ng ating manang army kung sino nga ba talaga ang pasimuno sa nangyayari sa loob mismo ng Senado. Dito nga natin mapapansin na hindi nga raw basta-basta kikilos ang mga kapulisan at mga iba pa. Dahil kung walang nag-utos na mataas na opisyales ay hindi sila gagalaw. Dito nga natin makikita na talagang inamin niya na kung sino ang nag-utos ay walang iba kundi si Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan na todo tanggi naman itong si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang nagpapalusot na naman ito at iniiba ang usapin at sinasabi nga sa kanyang interview na wala siyang kinalaman at hindi nga i-issue ang warrant of arrest laban nga kay Bato de la Rosa at hindi nga ito ipupunta sa ICC. Ngunit maraming netizen ang tila bumabaliktad nga ba itong si Kuting ng Norte at linilinis niya ang kanyang pangalan dahil nabuking at pumalya ang kanyang plano. Dito natin mapapansin na talagang gusto na nilang isa-isahin na patumbahin ang kaalyado nga ni VP Inday Sara. Dito nga natin makikita na patuloy pa rin ang impeachment na isinusulong laban kay VP Inday Sara. Dito nga natin makikita na hindi nga sila titigil dahil alam nilang mananalo si VP Inday Sara sa susunod na election at mabubuking ang kanilang mga karumal-dumal na ginagawa sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Otoridad ng batas, no? At siyempre, pangatlo, meron pa rin yung pananagutan dun sa mga pananakit na mga nangyayari dyan sa Senado ngayon. Nakita natin na meron ng isang sergeant at arms na binugbog at nagkaroon na ng putukan ngayon. Hindi ko alam kung meron nasaktan, kung meron ng napatay, pero kung merong mga napatay dyan, hindi po ito lawful encounter. This is the unlawful use of force dahil wala pong basihan ang pagsuserve ng warrant of arrest and therefore they cannot invoke lawful police power, no? Illegal po itong paggamit ng dahas na nangyayari ngayon at posible na meron pang murder na mangyayari dito kung meron na pong napatay dyan sa putukan sa loob ng Senado. Attorney, balikan ka lang namin ha. Alamin muna natin yung kalagayan sa loob kasi nandun na ata si Secretary John Vic Remulla, si Angel Pastor nakatutok dyan. Angel? Yes, magandang gabi mga ka-partner. As of now, nasa loob na ng opisina ni Senate President itong si Secretary DILG Secretary John Vic Remulla. Kanina, ang pagdating niya ay pagpasok niya ng Senate building ay paika-ika si Secretary Remulla pero di natin natanong kung ano ang nangyari sa kanya, kung bakit ganun ang kanyang paika-ikang paglakad papasok ng Senate building. Sa panayam kanina, sinabi ni Secretary Remulla, 100% sure siya na hindi daw po PNP yung mga nagtangkang pumasok dito nga sa Senate building kanina dahil nagkaputukan. Kinumpirma niya and 100% sure siya mismo nagsabi na hindi nga daw po PNP yun at nandito siya para hindi daw po arestuhin si Senator Bato de la Rosa at nandito siya para magkipag-usap kay Senate President at Alan Peter Cayetano para alamin na or makipag-ugnayan sa kung ano ang nangyari kanina sa naputukan dito. Kasi 7:48 narinig natin na nagkaputukan kanina mga ka-partners and yun nga kasi perceived NBI agent daw, sabi ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza kanina, perceived NBI agent ang mga nagtangkang pumasok kanina. Kung kanina yung nakita niyo mga ka-partners yung may drilling, may nagkaroon ng drilling, kasi ang sabi yung drilling kung saan portion ng Senate building na nagkaroon ng drilling ay konektado daw po iyon sa GSIS building. Pero yun nga, sinabi ni Mendoza na naharang naman daw po nila yung ang perceived NBI agents. Sa ngayon ay si Secretary Mendoza ay nakikipag-usap na rin kay SP Cayetano para sa nangyaring putukan kanina at directive daw po na sinabi. So mga kababayan, ayan ang actual footage. So nakabalik na rin si Spokes Harry Roque sa atin. Spokes, pwede mo na i-connect sa iyong Facebook ang ating live
Tinitignan At ko kung paano ko gagawin yun, ha. Wait lang, ha, kasi nasa telepono yeah, ako ngayon. i-share. Paano ko gagawin sa telepono yan? I-share mo sa Facebook mo. May nakalagay dyan sa taas, sa upper right, na pwede mong i-share. Pero, yes, yan, mga kababayan, nakakalungkot yung mga kapapasok lang na hindi natin alam kung may namatay ba doon sa putukan kanina. Pero yes, tama yun yung mga comment na worst talaga ang nangyayari sa ating bayan. Ngayon, kasama na rin natin si Edwin Zamora, Mahal na Reyna, at ayan. So, Spokes, babalik ka pa ba sa S7I? Anong sitwasyon mo doon sa interview? Babalik ka pa ba or tapos na? Well, So- naka-standby pa rin ako, pero gusto ko sanang sumama Pero, dito yun sa na, ating broadcast. Iba kasi kapag cellphone, nawawala yung command. Yeah. Yung aking computer namatay, ayaw na mag-charge. Ewan ko ba? Ayaw naman, Bakit Charge. biglang Hindi na mga kapartners. mamamatay MJ. itong laptop nito, no? Yeah. Pero tina-charge ko siya, hindi naman nagcha-charge na. Ewan ko ba kung ano nangyari rito, bakit ganun, no? Pero anyway, nandito naman ako sa broadcast natin. Tinatry ko lang i-hook din sa aking Facebook. Pero mukhang iba ang control kapag cellphone ang ginagamit at hindi laptop, no? Oo. So, bigyan Anyway, muna natin ng patuloy naman ang ating coverage. kasama na natin si Mahal na Reyna, Edwin Zamora, na napupuyat din sa Kantabay. Rains, nagising ka Pinapanood ko ba pa dahil lamang sa si- nagkaputukan na? Yeah, pinapanood ko pa lamang si Attorney Harry Roque sa SMNI, yung interview niya saka Yes. sa kabilang live. Puro si So, Attorney Roque ang pinapanood ko habang Ay, naku, nagla-live salamat. din kami doon sa Team Alindog. And yeah. tingnan mo nga naman ang ginagawa sa atin ng ICC. Di ba? Demonyo talaga ang Tama. ICC na ito sa buhay ng mga Pilipino. Ginugulo ang Pilipinas, pero mas Mm-mm. demonyo ang Marcos Jr. Reigns dahil sila ang nasa likod nito. Spokes, Ano pa? Oh. sa history ba ng Senado, sa history ng Pilipinas, nangyari na ba itong kaguluhan na ganito? Hindi. Alam mo, pati yung diktador na ama ni Bangag, hindi niya linusob ang Senado. Pinadlock niya ang Senado matapos magdeklara ng martial law, pero hindi niya linusob ang Senado dahil naging senador din naman ang kanyang diktador na ama. No? At dahil dyan, nasasabi ko nga na this is the first in our history, no? Na talagang nagawa itong ganitong bagay. No? At nakakalungkot nga kasi nga alam natin na dahil ang Korte Suprema naman ay nagsabi na dinidinig na niya yung mga pangyayaring na yan, hindi na dapat ito nangyari. No? Pero nagpupumilit sila. Yan ang problema. No? Yan. Yes. Brains, go ahead. Na ba kung merong mga namatay talaga? Na-confirm Wala na ba pang kung meron talaga confirm. may mga namatay? Wala pang kino-confirm na may mga namatay, pero kanina sobrang dinig na dinig yung mga putukan talaga. Tignan natin kung anong sinasabi nila dito ngayon. So, mute lang muna natin. Meron ako nabasa kay Congressman Kiko Barzaga, mga kababayan. Sabi niya, reports of multiple dead after gunfight within Senate building. Sabi niya, will confirm later. So, Alam mo, sinabi yan ko sa SMNI kanina na kapag na-confirm yan na may mga napatay, yan ay murder. Kasi nga, hindi naman legal yung warrant of arrest na kanilang pinapatupad. No? At dahil hindi yan legal, illegal din yung pagsasalakay nila dyan sa Senado at yung mga patayan na magre-resulta dyan ay resulta ng murder at hindi lawful police operation. Grabe, Smokes, no? Mahal na Reyna. Nakakalungkot. First time sa history ng Pilipinas na may isang presidenteng adik at hinayaan niyang magbarilan ang sundalo to sundalo, pulis sa pulis dahil lang sa kanyang inggit, bitterness sa mga Duterte. Alam mo, Dahil in fact, gusto kung niya- babalikan natin ang kasaysayan, naiwasan daw Yes, ang pagnanak ng dugo ng EDSA kasi sabi ni
Diktador Marcos Sr., ayaw niyang makita magpatayan ng kapwa Pilipino, kaya voluntaryo na siyang sumakay ng eroplano, no, papunta, akala niya, sa Ilocos, Yeah. nagdala sa kanya sa Hawaii. So pati yung ama niya, pinangalagaan ang buhay Pilipino at umiwas sa pagdanak ng dugo, hindi gaya ng ginagawa ng bangag na anak niya ngayon, na talagang wala siyang pakialam kung magpatayan ng Pilipino laban sa Pilipino. Ganun kasi ang adik eh. Di ba? Ang adik hindi nag-iisip ng tama. Ang pagkakaiba kasi ng ama niya, si Marcos Sr. ay hindi adik. Kaya kahit papaano, naisip niyang huwag magdanak ng dugo. Pero kung adik ka kasi, alam naman natin, ang mga adik ay pumapatay ng walang awa sa mga tao o kahit kanino. So ito ay pagsasalarawan ng isang adik na presidente na walang pakialam na kahit magpatayan ng kanyang mga anak, ika nga. Kumbaga siya ang tatay, hinayaan niya magpatayan ng kanyang mga anak dahil wala siya sa tamang kaisipan, wala siyang tamang landas, kumbaga. Bangag, ika nga. So, ang tanong natin, ano kaya ang pwede sanang gawin ng kapatid niyang si Amy Marcos? Sa tingin mo ba, Spokes? Mayroon ba, dapat ba may ginawa si Amy Marcos dito bago sana nangyari ito na nung nakita pa lang niya na handa ng lumusob itong mga taga-NBI at ang mga inatasan ni Bangag? Sa tingin mo dapat may ginawa si Amy? Saan dapat bumalandra doon? Dahil wala naman sigurong pulis na walang NBI na magkakaroon ng lakas ng loob na putukan mismo ang kapatid ng presidente unless yan ang naging order ng Bangag. No? Pero sa tingin ko, miski Bangag siya, hindi naman niya magagawa yan. So, ang aking rekomendasyon, crucial ang papel ngayon ni Amy Marcos, siyang bumalandra, siyang mag-utos na umalis doon ng mga taga-NBI dahil hindi naman siya po pwedeng saktan ng mga NBI na yan. Miski si Matibag ay hindi siya tingin ko sasaktan, no? Dahil kapatid pa rin siya kahit anong mangyari. Kung ang dahilan na hindi natin siya tuluyang mapagkatiwalaan, kapatid pa rin siya ni Marcos, yan din ang isipin ng mga taga-NBI na hindi na nila kakayanin na paputukan ang kapatid mismo ng presidente. Nasa Senado na pala ngayon si John Vic Remulla. No? Nasa Senado na ngayon. Ito siya. Senators, that is my number one priority to secure the senators. I will give a press conference after I know more. Secretary, nasa loob ba si Senator Bato? Everyone decide, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Sino po ang nagpaputok ng baril? We don't know. We don't know. Let me do. Secretary, saan na po kayo sa talaga sa loob? Sabi na po na kayo sa daliri. Aalamin lang muna niya yung mga karagdagan na detalye sa loob dahil talagang lamang niya Secretary. Pero anong hindi na sa loob ng NBI ba? So, sinasabi ni John Vic Remulla dyan, na, Spokes, ikaw ba yan? Yes, nandito tayo. Nandito ako. Okay. So, sinasabi ni, Reyna, sinasabi ni John Vic Remulla na yung mga nagputukan daw o yung mga, involved doon ay hindi daw mga tao na. So, naniniwala ka ba doon? Well, pwede naman na talagang maniwala doon dahil alam naman natin talaga ay ang mga gustong lumusob talaga dyan sa Senado ay ang NBI sa ilalim ni Matibag. No? Pero ngayon, dapat panindigan ni Jovic na siya pa rin ay ang kabinete na nagtumatayong representante ng Pangulo at dapat magbigay itong si Matibag dun sa kanyang otoridad. No? Pero tingnan natin dahil mukhang lasing sa kapangyarihan itong si Matibag, no? At mukhang wala ng ibang pakikinggan kung hindi ang sarili niyang boses. Ang nabasa ko dito sa wall ni Iloy Bugri, sabi niya dito, nagpumilit daw ang kampo ni Matibag sa Senado. Kaya sila niratrat ng mga marino at guards ng Senado. This is according to an insider na natrap daw sa building. Yeah. Alam naman natin talaga na, again,
ang mastermind ng lahat na nangyayari ito ay si Marcos Jr. Kung matino siyang presidente, dapat naka-live na siya ngayon. Nagpatawag siya ng Naka-live na press siya con. ngayon. Yeah. Si Bangag? At hindi lang yun. Hindi ba dapat si Aimee, tinatawagan niya na yung kapatid niya? Oo. Si Bangag ba naka-live ngayon? Hindi. Si Marcos Wala. Jr., Walang are we- statement. Yeah, yun nga. Ang ibig ko sabihin, Reigns, dapat si Marcos Jr., si Bangag ay naka-live na ngayon bilang presidente at nagsasalita na, nananawagan na, hindi niya kailangan manawagan eh. Tatawagan niya lang yun, uutusan niya lang na itigil na yung paglusob ng kanyang mga ng NBI. Dahil NBI lang naman ang gusto umaresto kay Bato eh. At nagpadala siya ng ilang batalyon dyan na PNP Oo. at saka AFP. So napakadali lang yan. Kung presidente ka, tatawagan mo lang isa lang ng mga yan. Umuwi na kayo dahil wala naman dapat kayong bantayan dyan. Hayaan nyo na si Senator Bato dahil nag-release ng statement ang Korte Suprema na binibigyan siya ng 72 hours para sagutin. Okay? Yung statement ng Supreme Court. So ngayon, hindi natin nakikita si Bangag, hindi natin alam kung siya ba ay lango sa pulburon, nasaan ba siya, nasa loob ba siya ng Pilipinas, nasa labas ba siya ng Pilipinas, nakikipag-orgihan ba siya, naghakot ba siya ng mali-maletang pera ng bayan. So walang leader sa bansa ngayon. Nag-aaway-away, pulis sa pulis, sundalo sa sundalo. So kaya dapat talaga itong si Bangag na ito ay mawala na. Dapat talagang mawala na siya sa pamumuno dahil hindi niya kayang mamuno. Una pa lang, hindi niya kayang mamuno dahil siya nga ay isang adik. Unbelievable ang... Ay, Tingnan muna natin to. Ano to? Yan, sa labas yan ha. Grabe. Imagine mo, hinayaan niya mga kababayan sa kapapasok lang sa amin. Nagbarilan na po kanina. Like, I think, mga 2 hours ago na, nagbarilan na. Hindi natin alam kung ilan ang namatay. May namatay ba? Which is, sabi may report si Kong Barzaga na may nag-report sa may namatay na daw pero hindi pa confirm kung ilan. So ito ang dinudulot kapag adik po ang namumuno sa atin. Sana ito ay hudyat na lumabas na ang taong bayan at manindigan na tama na itong Marcos Jr. na to. Alam mo, itong mga Pinklawan, Bangagan, sana magising kayo. Naitigil nyo na ang pagsuporta sa isang adik. Hindi na ito laban sa Duterte o Marcos. Ito'y laban ng Pilipino na ang inyong buhay ay napapahamak sa kamay ng isang adik na presidente. Huwag naman sana kayo magpakatanga. Hindi porket galit kayo sa pangalang Duterte, iset aside nyo yung galit ninyo. Ang inyong panatilihin dito, yung laban ninyo para sa kinabukasan ng inyong mga anak. Huwag nyong hayaan na may presidenteng adik na inaalaw na magbabarilan na lang, di ba, ang mga pulis at lumusob sa Senado nang walang respeto. Enough is enough, ika nga. Sana, sabi ko, gumalaw na ang Diyos, gumalaw na ang taong bayan, nawakasan na itong Marcos Bangag administration na to. Yes, folks. Oo, Folks. yan po ating pinagdadasal na itong mga pangyayari sa Senado ngayon na magiging hudyat para nga magkaroon na ng tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang katunayan, hanggang ang ating Pangulo ay bangag at kurap, hindi talaga tayo makapagbibigay ng kahit anong solusyon sa mga problemang hinaharap natin. Lahat itong mga pangyayari sa Senado ay kabahagi ng kanilang pagnanais na huwag bumitiw sa kapangyarihan dahil sila ay adik sa korupsyon, adik sa kapangyarihan na wala naman talagang kakayahan para mamuno na. No? At sana, bagamat napakahirap sitmurain itong nakikita natin mga larawan kung saan nasasalaw lang ating simbolo ng ating demokrasya, ito na nga ang maging dahilan para magkaroon tayo ng bagong panimula at magkaroon na ng katapusan ng rehimen ng mga bangag. At Reigns, at ang AFP, PNP, anong ginagawa nyo? Anyway, nawala na naman ang sound ko. Hindi, nandiyan ka pa, folks. AFP, PNP, Marines, mga sundalo,
Nasaan kayo para Sana nga magising na sila. ipagtanggol? Nasaan na sila? Nasaan kayo? Hinahayaan kayo ng presidente ninyong adik, ng inyong commander-in-chief, na kayo mismo ay mag-aaway, kayo mismo ay magbabarilan. Ay, hindi dapat nangyari barilan na ito no? Nakakalungkot, first time sa history ng Pilipinas na hinayaan ng presidenteng Bangag na atakihin ang Senado. At wala silang pakialam na may mamatay o matakot ang mga tao doon. Even ang mga media, delikado rin ang buhay nila. Yeah. Yes, Reigns. Anong pakiramdam mo ngayon na witness natin lahat itong ganitong klaseng barilan dyan sa Senado? So hindi ba ginamit kaya ng NBI yung pag-deliver ng articles of impeachment para makapasok sila doon? Para arestuhin si Bato. What do you... Kasi nag-deliver daw ng ng articles of impeachment, sabi ni APC kanina. Yes, dumating na nga daw yung articles of impeachment. Teka, tanong natin kay Spokes Harry. Spokes, pag nag-deliver ba ng articles of impeachment, kailangan maraming escort na mga NBI or police? Kailangan ba NBI? Yeah? Spokes, naririnig ka namin. Magsalita ka, Spokes. Hindi kaya tayo naririnig. Hindi na tayo naririnig. Aha. Hindi niya nga tayo naririnig. So, Spokes Harry, anyway, so tignan natin kung anong kaganapan dito. Teka, lagyan mo natin ng audio habang si Spokes Harry. Ayan, nawawala na naman si Spokes Harry. Tignan muna natin to. Nasa Remulla. Nagbidabidahan. Now reported to me, they're expecting even senators from Congressman administrator na yes, I guess. They're research nila. So this all happened, it's not even now. All the administrator and all the talk to them. Then it all happened. Kasalukuyan ngayon yan. Andyan si John Wick. Sasalita. Yan, nandiyan na po sa loob si John Wick. Spokes, ang katanungan ko, ay teka muna. Sa Senate, almost 2 hours na ata, tumigil na yung gunfire pero kanina lakas ng putukan sa loob. Nag-blackout kami dahil pinatay namin yung mga ilaw at grabe talaga yung nangyari kanina. But okay naman kami ngayon. I think medyo nag-normalize na dito pa kami kasama lahat ng senador, yung kapatid ko si Camille. So we're safe and please pray for us. Thank you. Yan po ang mga pahayag hinggil sa update ng ilang mga pakita ng katapangan. Hindi sila naduwag. Pwede namang nagtatatakbo na sila, pero pinanindigan nila ang institusyon. Alam nila, ang laban nila, hindi lang laban ni Batuto. Ito'y institusyon na bilang Senado. At kapag sila magpapasupil sa presidente, mawawala na ng saysay ang Senado bilang isang institusyon. So lahat ng mga senador na naroon ngayon, na nagpapakita ng katapangan, talaga nagpipigay-pugay po tayo sa kanila. Folks, naririnig mo ako? Narinig kita pa, partner. Narinig kita. So sabi ko, pag nag-deliver ba kanina, naputol ka, pag nag-deliver ba ng articles of impeachment, kasi ang tanong ni Mahal na Reyna, na posible kayang nakalusot o nagsumama itong mga NBI sa pag-deliver ng articles of impeachment. So ang question ko ba, pag nag-deliver ba ng articles of impeachment, kailangan ng isang batalyon na police from NBI? Hindi. Normally, hindi nga NBI nagde-deliver niyan Yan ay dinideliver lamang ng Office of the Secretary General ng Kamara de Representante.
Ilang impeachment na naman ang nakita ko. Impeachment ni Davide, impeachment ni Erap, impeachment ni Mercedes Gutierrez, impeachment ni Erap Estrada. Ang nagde-deliver lang dyan ay yung tawag dito, ang Secretary General ng Kapulungan. No? So, never na isang batalyon ang nagde-deliver ng ganyang articles of impeachment. So talaga, ang pakay talaga nila ay makuha si Bato de la Rosa. Kung ano lang dahilan ang ginagamit. Pero obvious na talaga ang pakay nila, arestuhin na si Bato de la Rosa. Ngayon, babalik ko ulit sa konteksto ha. Kinakailangan nilang maaresto si Bato kasi kinakailangan mabawasan ang boto na susuporta kay VP Sara sa impeachment. Kaya ang isusunod nila dyan, si Bongo, tapos si Chis Escudero, si Villanueva, at saka si Jinggoy Estrada. Dahil ang layunin talaga ay masiguro ang Marcos 2.0 na forever and ever ng manunungkulan itong Marcos Jr. maski siya ay bangag at maski siya ay wala namang silbi sa taong bayan. Yes. My God. Yeah. Nakakalungkot talaga. Talagang hindi tayo pwede pumayag na masurrender si Bato. Kasi pag sumurrender tayo kay Bato, sunod-sunod na ang gagawin nila. At syempre, kapag natanggal sila si VP Sara, meron na naman silang inaayos na charter change. At nakita mo naman, 225 ang bumoto dyan sa impeachment Inday Sara. Ibig sabihin, may numero rin sila sa mapapulungan at babaliwalain nila ngayon ng Senado. No? Pagdating dun sa charter change, na tatanggalin na naman nilang sistema ng presidential, ibabalik sa parliamentary. At syempre sa parliamentary, yung mga tao rin sa Kamara ngayon, ang tao na maghahalal kay Marcos Jr. bilang Prime Minister. Yeah. So, hindi ba, folks, nag-issue na kahit na hindi nag-issue ng TRO ang Supreme Court, the fact na, they're asking the executive department to respond in 3 days or 72 hours. So technically, dapat stay put sila doon. Hindi na ito nagpupursige si NBI. In fact, merong decision talaga ang Korte Suprema na nagsasabi na kapag dinidinig na ng Korte ang isang petisyon, out of respect, hindi na dapat gumalaw ang kahit sino man. Ang problema dito, gumagalaw kasi ay ang ibang sangay ng gobyerno, no? So, yung mga desisyon ng Korte Suprema, ano ba dapat gawin ng mga lower courts kapag meron ng order ang Korte Suprema na magkomento ang kabilang parte? Ibig sabihin, dinidinig na yung kaso. Bagamat walang ever nangyari na ganito, dapat bang sumunod ang ibang sangay ng gobyerno? Obvious naman yun dahil sa ating saligang batas, kung equal branch ang Korte Suprema, not because meron silang sariling pulis, sariling buong sandatahan, kung hindi dahil ang trabaho nila, ay itaguyod ang kataas-taasang batas ng bayan at yan nga ang saligang batas. No? So it's simple respect for democratic institutions na 72 hours lang naman ang binigay. Hindi naman magtatagal ang hukuman at magdidesisyon na rin. Bakit kinakailangan mangyari pa itong ganito? At kaya nga meron tayong hudikatura precisely para maiwasan ang ganitong mga bagay-bagay na nagresulta sa kamatayan at pagdanak ng dugo. Pero ano kaya nangyayari ngayon? No? Nakikita ko dun kasi naka-stay tune pa rin ako dun sa SMNI. No? Okay. Panoorin muna natin itong statement. 14 minutes ago, panoorin muna natin itong statement ni Mangga. Na at masimulan na yung trial na yan. Eto nga, nag-iintay kami, biglang puputukan sa labas. Parang fireworks. Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senador ng taga-Bukawi, wala yan, fireworks lang yan. Sabi ko, hindi, iba yung tunog. Bandang uli, medyo may amoy na, tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito. Kami, nagsisiksikan sa kwarto ni SP. Ano ba ito? Hinostage na itong mga senador. Ibang usapan na to. So, eto nga, nais namin alamin kung sino ba talaga nag-order sa NBI daw. May sabi naman na may Marines daw na kasapi. Abay, hindi na namin alam. Ang alam lang namin, the Senate is under siege. Please protect your Senate of the Republic. Protect us. Protect the Senate. At pati na rin yung mga nakikain at nakichika. Kawawa naman. Ano ba? Minsan ka lang dadaan dito, madadamay ka pa sa akin. Next time doon lang ulit kay Jinggoy ako kikain. Tama. At huwag kayo lalapit-lapit dito sa may bintana dahil yung